So ayun mga ka-riders, ang panibagong ibabahagi sa inyo ni Kuya Ide kung paano magkabit ng side mirror sa kanyang NMAX. Yan, dito natin siya ikakabit. Pakikita ko sa inyo kung paano magkabit ng bracket step by step. So bago lahat, kung bago ka pala sa aking YouTube channel, subscribe na at hit mo na din ang notification bell para updated ka pa sa mga basic tutorial ni Kuya Ide. So ito nga pala, bago lahat, atin munang tanggalin itong cover na ito. Yan, tanggalin natin. So miss ko yan. Saka itong cover na to, tatanggalin din natin kasi unahin natin kabit yan yung mga tornilyo na pagkakabitan ng ating side mirror. Okay. So ayan, tanggalin muna natin itong bolt screw. Apat siya. Madali lang itong tanggalin kasi plastic lang to. Simple lang. So makatapos natin tanggalin yung apat na screw, maangat muna yan. So may tatlo pa uling tatanggalin tayong tornilyo. Yan. Dahil naka white gold na siya, 8 na yan. 8 T-ring saka alurin. So tanggalin muna natin. Yan, gumamit tayo ng 8mm na open kasi naka white gold na siya. White gold as iyayamanin. As iyayamanin na yung kanyang bolt, kaya gumamit na tayo ng 8mm. Ang pagtatanggal nito, babatakin mo lang siya. Yan. Ito sila. Boom. Yan. Okay. So ayan, tatanggalin mo tong apat na rubber na to kasi kakabit mo dyan yung apat na tornilyo na size 14 na may butas din. Yan, tatanggal natin. Kung paano magtanggal nito, babatakin mo lang siya. Yan, medyo mahirap tanggalin kasi ngayon lang tumatatanggal syempre. Oh my God! Pa yan. Wow! Yun, tanggal ko na isa. O, yan ang itsura niya. Tapos to, tatanggalin din. Yun. Yan, nakita mo yung apat na rubber na yan. Meron siyang thread sa loob. So diyan may ni-screw yung bolt. Kaya papalitan natin ito ng solid na tornilyo. So itong mga tornilyong to, kasama lang siya diyan sa bracket. Pag bumili kayo ng bracket, may kasama na siya mga tornilyo. So ayan, ikakabit na. Ito yung sinasabi kong apat na tornilyo ikakabit natin. Yan, sa 2, 3, 4. Size 14mm siya. Kaya ang gagamitin nyo ay size 14mm. So ayan, pagkakabit mo nito, may nut yan doon sa kabila. Hapitan mo siya, size 14 din. Yan, yung apat na yan. Yan. May nut siyang apat, so kasama yan sa binili mo. Yan, yung apat na yan kasama. Hapitan mo siya dito sa likod. Yan. So ayan, kailangan natin ng dalawang socket na 14 kasi hahapitan natin itong mabuti kasi baka malaglag yung nut niya. So ayan, matapos nating hapitan to, ikakabit na uli natin yung cover niya. So kuhain ko yung cover. So ayan, kakabit na natin itong cover niya. Yan, kung paano mo kinalas, ganun mo din ibabalik. So may mga clip siya diyan. Yan. Kailangan nakasabit siya. Yan.
So kita nyo, saktong-sakto ang mga butas. Makatapos natin ito ibalik, huwag nyo kalilimutan ikabit yung tornilyo. Kasi para hindi kayo magpaulit-ulit. Yan. Yan, makatapos natin ikabit ito, ikakabit na natin yung bracket niya. Pero bago natin ikabit yung bracket niya, kailangan muna natin ikabit yung side mirror doon sa bracket para hindi ka na mahirapan magkabit dito ng tornilyo. So ayan, ikakabit mo muna dito sa bracket yung side mirror para hindi ka mahirapan magkabit dito sa harapan. Kasi pag ikinabit mo agad yung side mirror, mahihirapan ka kasi magtornilyo mamaya. So ikinabit ko muna yung side mirror, saka lalagyan natin siya ng bolt. So, isusukat mo muna kasi hindi mo malalaman dyan kung alin ang kanan at kaliwa. So, pag sinukat mo siyang ganyan, yan, i-arrow mo muna siyang ganito. So, pag nakita mong sakto na, saka mo siya lagyan ng tornilyo. So, lalagyan na natin siya ng tornilyo kasi ito na yung pangkanan niya. Lagyan natin siya ng tornilyo. Tapos, lagyan natin siya ng washer. Yan. Tapos, tornilyo ulit. Tapos lagyan uli natin siya ng washer at saka lagyan din natin ng washer dun sa ilalim. Pwede namang wala pero maganda siguro lagyan na natin para hindi masyadong mapwersa to. So ayan, lalagyan natin siya ng washer para tigkabila siya may washer. Sayang naman kasi yung washer kung hindi mo ikakabit kasama sa binayaran mo yun. So ayan. Pag naghahapit kayo ng tornilyo, kamayin nyo muna para sumakto doon sa thread nya. Yan. Tapos mamaya nyo na siya hapitan ng todo pagka talagang sure ball na para hindi kayo paulit-ulit. Yan. Ilalapat lang muna natin, saka natin titingnan na maganda uli mamaya. So yan, makatapos ito, yung kabila naman. So ayan, kabit naman natin itong kabila. Nilagyan din natin siya ng washer. Kabila katulad nung sa kaliwa, ito sa kanan ganun din. Bali pa kamay lang din uli ang gagawin nyo para hindi masira ang thread. Pagka sureball na ang thread, saka nyo hapitan ng todo. So matapos na nating hapitan siya, ilalagay naman natin itong bracket na to. Inyo munang isusukat kasi may mga butas yan. Ayan. Yun, sa loob itong butas na to, dito mo na may kakabit. Tutornilyo mo siya, tapos sa isa dito. Tapos nakita mo itong kurbadang ito, tatandaan mo yung kanan. Yan yung sa kanan, tapos itong hubog na ito. Yan ang palatandaan niya. Kasi pag nagkabaliktad ka, hindi yung maitatama yung butas ng visor. Yan, lagyan na natin ng mahiwagang tornilyo. So mamaya mo siya hapitan kasi adjustable siya, pwede mo itaas. Pipili ka pa ng sukat kung gaano kataas yung visor. So mamaya mo na siya hapitan pagka nakapag-desisyon ko na kung anong taas yung visor na ikakabit mo. So kabit naman natin itong kabila. Ako lang pala, kabit ko pala itong kabila. Yung kinakabit ko nga pala dito, yung stainless na 10mm na maikli lang, medyo lang haba niya.
Tapos yung gis na siya para hapit na hapit pag hinabitan mo. So yan, ating susukatin kung hanggang saan ang maganda tingnan yung visor. Hindi muna natin siya ipipix. Mamaya natin ipipix pagka nakadesisyon na tayo kung gaano kataas yung visor. So napili naming pwesto ay yung pinakamababa. Yan, sinagad na namin pababa. Saka ko siya hapitan ng 10mm na open range. Bali dalawang open ang kailangan para hapit na hapit. So ayun guys, matapos natin hapitan tong lahat ng bolt na ito, yung wala na siyang kalog. So check nyo uli natin, baka mamaya nagbabibrate siya. So wala na siyang kalog. Tapos yung tinanggal nating rubber dun sa loob kanina, kung natatandaan nyo, may tinanggal tayong 4 na rubber. Ikakabit uli natin dito para hindi siya magingay. Yan. Saka natin ikakabit yung visor, lagyan natin siya ng washer. Tapos tutok lang natin siya dito sa loob. So ayun, natapos na pagkakabit natin ng side mirror sa kanong visor. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe na at i-click mo din ang notification bell para updated ka pa sa mga tutorial ni Kuya Ide. So ngayon, mag-comment ka na at makasali ka sa gaganapin natin sa ating giveaway pag naabot natin ang 1,000 subscribers. Malalaman mo sa aking Facebook page kung sino mananalo sa ating mga pag-giveaway. So ayun, hanggang dito na lang at maraming salamat muli sa inyo.